Hallelujah. Kamusta po ang lahat? Masaya po ba? Tayo po ay nasa kalahati na po ng taon, 2023. At talagang ang bilis ng pangyayari po, no? Susunod, months na. Tayo po ba ay palakas ng palakas? Tayo po ba ay revive na? Amen. Kaya naman po talagang we really pray na habang patagal ng panahon, tayo po ay palakas ng palakas. Spirit, soul, and body. Amen? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, palakas tayo ng palakas sa Lord. Ngayon po may papakita po akong mga pictures. Ayan. Kilala niyo po ba yung mga yan? Manny Pacquiao. Okay po. Pa-help na lang po ako. Ayan. So, sila po ay habang noong una po, hindi naman po natin sila kilala po, no? Manny Pacquiao, sila po ay nag-start lamang po sa kanilang mga ordinaryong buhay. Sabi mo nga, ordinary. Namumuhay lang sa normal noon. Pero habang tumagal, sila po ay nakilala hindi lamang po sa Pilipinas, I believe sa ibang bansa din. Manny Pacquiao, boksingero yan, kilalang boksingero. Si Vico Soto, ayan, mayor ng, diba, kilala nyo? Talagang nakilala siya sa pag-stand niya sa righteousness. Si Crystal Fulgar, long last picture, yan po ay dati sa Gawin Bulilit. Bata pa lang. Hanggang sa nakilala dahil sa pagiging Korean or K-pop fan niya. To the point, nag-aral pa siya sa South Korea. Ayan po. Sikat po ba yan? Mga kilala niyo po ba yan? Kahit isa po dyan. May kilala po ba kayo dyan? Tanungin mo yung katabi mo, sikat ka ba? Paano ang pagkakakilala ng mga taong nasa paligid mo? Kilala ka bang Mataray? Uy! Kilala ka bang Marites? Uy! Kilala ka bang Madaldal? Wait lang, parang puro pambabae yun ah. Kilala ka bang suplado? Uy! Ayan. This morning po, tatanungin ko po ulit yung tanong na yan. Paano nyo po gustong makilala sa mga paligid po natin? Amen? Amen. Kanina po, yung mga picture po na pinakita ko po, sina Manny Pacquiao, yan. May mga similarity po yan. Ang mga similarity o pagkakatulad po nilang tatlo or sa marami pang mga taong sikat or kilala, sila po ay matatapang. Sabi mo nga, matapang. Kasi po kahit na may mas malalaking kalaban si Manny Pacquiao, tumigil po ba siya? Hindi. Ang dami nga niyang mga, ano bang tawag doon? Yung belt, basta yon mga award. Kahit na may mas malalaki, may mas magagaling, na may mas matatalino, I believe, kaysa kay Vico Soto, may mas matataas, may mas sikat pa kay Crystal Fulgar, hindi po sila tumigil sa ginagawa nila. Di ba po matatapang kapag ganun, hindi nagpapapigil? Dahil gusto po nila yung ginagawa nila. Amen? Si Crystal Fulgar, grabe po ang followers niya. Talagang, dahil gustong-gusto niya yung Korean, yung culture ng South Korea, tumira pa siya doon, nag-aral pa siya doon kasi gusto niya. Ang mga taong matatapang, may passion. Sabihin nyo nga, passion. Dahil yung passion, ano po ba yung ibig sabihin ng passion? Ito po ay strong desire. Hindi lang gusto, gustong-gusto. Kapatid, may gustong-gusto ka ba na gawin, na matupad sa buhay mo? Intense yung interest mo doon, matinding kagustuhan. Yung mga taong yon, dahil sa kagustuhan nilang makaahon sa kahirapan, nagboxing si Manny Pacquiao,
Sa matinding kagustuhan ni Vico Soto na mag-stand sa righteousness sa Pasig, tumakbo siya bilang mayor at hindi siya natakot sa mga pamilyang mga, sabi nating, corrupt. Si Crystal Fulgar, mga foreigner nandoon, makikipagsabakan siya sa mga hindi nakakilala. Ang mga taong matatapang ay mga passionated. Sabi mo, walang makakapigil. Ang taong walang makakapigil, walang inuurungan, walang aatrasan, lalo tayo, we have God. Amen? Huwag tayong papapigil. Kaya ngayong umaga po talagang humingi talaga tayo sa Panginoon na, Lord, kung ano po, Lord, yung gusto mong gawin para sa akin, susunod po ako. Amen? Amen. Passionated. Alam niyo po ba, yan po ang meron si Jesus nung pinako sa krus. Kaya po, sino dito nakapanood na ng The Passion of Christ? Yung passion ni Jesus Christ to save us and to bring us back sa tatay natin. Ito yung great love niya. Dahil mahal na mahal tayo ng Lord, namatay po siya para sa atin. At nabuhay siyang muli para ulit sa atin. Para mapatunayan ng sa kaaway na walang makakatalo sa Kanya, even death. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Jesus. Ngayong nasa kalahati na po tayo ng taon, every month po ay meron tayong tinatawag na tema. Kagaya po ng shinare ni Ma'am Lay last Sunday. Ang tema po last month ay revival. Kaya ako po tinanong kanina, revive na po ba tayo? Ayan. Ngayong month of July, ang tema po natin ay occupy. Na makikita po natin yan sa Luke chapter 19 verse 13. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds of silver, sa iba, minas, and said unto them, occupy till I come. Ano po ba ang ibig sabihin ng occupy? Ang dami po, no? In short, ganito lang po yan. Nasaan ba ang atensyon mo? Ano ang pumupuno sa'yo? Anong umuubos sa oras mo? Saan ka busy? Busy ka ba, kapatid? Saan yan? Saan ka obsessed? Saan ka umi-involve ngayon? Anong kumokontrol sa'yo? Sige po, let's close our eyes po and let's pray. Heavenly Father, this morning, this whole day, O God, hayaan niyo po na ang aming puso't isipan ay focus po sa inyo ngayon, Panginoon. Ang atensyon po namin ay sa iyo, Panginoon. Anumang mga cares of life, Lord, tinutunaw po namin yan sa ngayon, O God. Ikaw pong bahala dyan. Ngayong umaga po, nagde-decide po kaming makinig sa sasabihin niyo po. Lord, ako po ay talagang ginamit mo lang, pero ikaw ang kikilos, Panginoon. It's all about you. And it's always been you, O God. Wala na pong iba. Salamat po, ikaw na pong bahala sa aming mga personal dealings, Panginoon, O God. At Lord, sa aming pagsunod sa iyo, sa pakikinig at pagsunod namin sa iyo, ikaw pong bahala sa mga bagay na kailangan namin, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. 2 weeks ago po, sino dito may mga sasakyan? Ayan. Ay, wala. Ba't ang daming mga nakapark? Ayan, motor, ayan, kotse, ayan, sasakyan po yan, ayan. 2 weeks ago po, sinamahan ko po si Mama na i-renew yung rehistro ng sasakyan, ng van po namin. Ang mahal po pala ng may sasakyan. Ayan po. Sa mga driver po, ang kailangan po is, una po, driver's license. Sa mga may sasakyan din po, kailangan po ng OR
CR. Wow, ang galing. Kasi po kailangan naka-register sa LTO po ang sasakyan po, di ba? Kapag wala kang driver's license, hindi ka permitted to drive. Hindi ka permitted to use any vehicle. At kapag wala kang ORCR, ibig sabihin hindi nakarehistro ang sasakyan mo at hindi ka pwedeng pumasok sa mga highway o kung saan pa man. So, i-renew na po yung sasakyan po, long rehistro. Sa pag-renew po, may tinatawag pong mga inspection o kailangang i-test. Isa na doon ang emission test. Ayan. Kung saan, ite-test yung sasakyan mo kung zero emission or yung usok ba niya ay zero or wala or hindi madumi. Okay po? So, nung month of March, nilinis po yung loob ng sasakyan namin. Kasama po doon yung oil. Tinatawag na change oil. Ay, may mga sasakyan pala kayo. Hindi kayo tumaas kanina. Ayan. Change oil kasi kapag hindi malinis yung loob, kapag nagkaroon ng emission test, usok po. At yan po ang ayaw ng mga tao. Di ba nga po, pag binugahan ka ng baby bus, no? Pagbaba mo, tas biglang buga ng usok. Ang sakit, di ba po? Ang sakit sa ilong. Pollution. Kaya naman po, talagang bago kami pumasok or magpa-test or emission test, nagpa-change oil kami or oil change po kami para malinis at makapasa. At kapag hindi pumasa sa emission test, hindi mare-renew yung ORCR or yung registration ng sasakyan. Kapatid, are we permitted to go to heaven? Registered na ba ang pangalan mo sa Book of Life? Tanungin mo nga, sure ka na ba kapag namatay ka, sa heaven ka? Tanungin mo nga yung katabi mo. Sure ka na ba? Are you really sure? Kapatid, sa oras pong ito, kung hindi ka pa sure, can we pray po? Sundan po natin tong panalangin pong ito. Sa mga hindi po sure, kung siya po ay may lisensya papasok ng langit at kung register na ang pangalan niya sa Book of Life, sundan mo itong maikling prayer na ito. Panginoong Jesus, sa umaga pong ito, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako sa aking mga nagawa na hindi niyo po gusto. Kaya po, sa oras pong ito, sinusurrender ko po ang aking buhay at nagdidesisyon na tanggapin ka, Panginoong Jesus, sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat po, namatay ka at muli kang nabuhay para sa akin. Ngayong araw pong ito, naniniwala po ako na kasama ko na po kayo sa langit sa takdang panahon. Salamat po sa pag-ibig mo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen! Congratulations! May ORCR ka na sa heaven. Amen? Pero kapatid, ang lisensya mo ay si Jesus. John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang sabi po ni Jesus. So ang lisensya po natin si Jesus. At ang ORCR po natin kung nakaregister na ang pangalan natin sa Book of Life. Amen? Pero ang ORCR po, iniingatan. Tama po mga nagdadrive, pwedeng mawala.
pwedeng manakaw. Kaya po, ugaliin po natin, lagi po nating bitbitin kapag nagda-drive. Every day of our lives po, kailangan pong makita sa atin, ay si Jesus ay nasa ating buhay. Amen? Nakikita po sa atin ang Panginoong Jesus. Huwag po nating mawala ang lisensya. Mahirap mawala ang lisensya. Mahal. Tama po? Kaya po, pangalagaan po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Mga team bahay, alagaan po natin ang ating lisensya, ang ating Panginoon. Ang Panginoong Jesus, ang ating relasyon sa Kanya. Amen. To make the long story short, na-renew po yung sasakyan po namin. Okay. Ngayong umaga po, intro pa lang po yan, kapatid. Pa-help po, may babasahin po tayong story this morning na kung saan ipapakita po dito yung dalawang klaseng pagpupuno or occupy. Kanina po, in-identify po natin yung ibig sabihin ng occupy, kung saan ang atensyon, kung saan busy, kung saan kumokontrol, anong pumupuno sa Kanya. There are two main characters. Babasahin po natin sa Acts chapter 3, verse 1 to 5. Girls po muna ang magbabasa. Okay lang po ba yan? And then 6 to 11, mga kalalakihan naman po. Ready na po ba tayo? Amen. Basahin na po natin. 1, 2, 3, mga babae, go! Lilimusan. Dito pa lang sa first part po, nakita na po natin yung difference ng main characters. Si Peter at si John pumunta sa templo to pray. At yung isa naman po, crippled man, para magbeg, manlimos sa templo. Kita po natin yung difference po, no? Okay po? Second part, mga kalalakihan po, ready, go! Palukso itong tumayo. Nilang siya ang punibing dating nakaupong namamalimos sa pintuang maganda ng templo. Namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Habang nakahawak siya kay na Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na Portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Ito po ay kwento na kung saan sina Peter at John ay pupunta sa templo ng 3:00 ng hapon para manalangin. Sa kanilang pagpasok, doon sa beautiful gate, merong kilalang-kilala doon, ang crippled man or lumpo. Ayan. Ang lumpo po ay talagang buong buhay na po niya, lumpo na siya. Unahin po muna natin yung first na pagpupuno, maling pagpupuno doon sa crippled man. Ang two main characters po dito, sa Team A, si Peter and John. Team B, ang crippled man or yung lumpo. Or tinatawag hindi makalakad, paralyzed. Ayan, yung legs. Ayan, umpisahan po muna natin kung ano pumupuno o nasan yung atensyon nung lumpo. Mula pa nang ito'y isilang. Pwede po sa sinapupunan pa lang po ng kanyang nanay, meron nang pumupuno dito sa nanay. Pwedeng kinakain niya,
na nakaapekto sa kanyang paglabas. Ako po noon talagang nananalangin at ginagabayan ko na po ang aking pagkain. Hindi lamang po sa mga buntis. Iniingatan po ba natin ang ating pagkain? Ayan, talagang bawat kanto may mga only wings, only rice. Anong uso-uso ngayon sa Cavite City? Starts with letter S. Oh, di ba? Ano yun? Di ba? Samgyup, pambihira, nung nakaraan lang, nandun ako. Lord, ayan, ingatan po natin, wag po, lahat po ng sobra, delikado po sa ating katawan. Ako po sumobra sa matatamis. Kaya po iniingatan ko na po ngayon ang aking blood sugar. Kaya iwas po talaga ako sa chocolate, sa milk tea, sa frap, ayan. O iwas na po tayo sa mga nakakasama sa. Ayaw po natin mag-maintenance. Kasi mine-maintain niya ang sakit. O, ayan. So may truth po doon mga kapatid. Kaya kung ayaw po natin magkasakit, umpisahan na po natin ngayon. Templo po ito ng Diyos, ang ating katawan. Sabi sa kanta, we live to worship Him. Hindi food is life, kapatid. Hindi po yan totoo. Okay. Posible po na itong lumpong ito, sa sinapupunan pa lang po, ang pumupuno sa kanya ay hindi na maganda. In short, yung past. Kapatid, ikaw po ba ay nagdudwell or bumababad sa luma mong nangyari sa iyo? Kasalanan ba yan? Or hinanakit, sama ng loob? Hindi po yan nakakabuti. Kasi po, kapag mali po ang attention niya, biruin niyo po, sabi po dito, 40 years. 40 years po siya doon, araw-araw, doon sa beautiful gate. Anong ginagawa niya? Manglimos. Dahil mali yung focus niya, mali yung attention niya, instead na pumasok siya dun sa templo or tulungan niyo po ako kasi may nagbibitbit sa kanya. Tulungan mo naman akong pumasok sa templo. Mali yung focus niya. Mali yung pinanghihingan niya ng tulong. Every day, nasasayang yung oras niya or yung buhay niya, yung energy niya sa panghingi lang sa mga tao. Kapatid, saan ka busy araw-araw? Saan nauubos yung oras mo po ngayon? Kanino ka humihingi? Naku, walang pambayad. Kailangan ko ng Bombay. 5, 6. Lord, kapatid, yung attention po natin, ibaling po natin sa Lord. Yung attention po ng lumpong ito dahil nakasanayan na niya, kasi sanay na siya doon na everyday, dinadala siya doon sa tabi ng beautiful gate to beg. Kaya po, yun na po, for 40 years. Ang tagal po, no? Nang makita nila, or nang makita niya, ayun ang attention niya, kasi ang ine-expect niya, bibigyan siya ni na Peter and John. Anong hiningi niya? Humingi siya ng limos instead na, ano bang need ng isang lumpo? Kagalingan, di ba po? Makalakad. Kaya ano po ang sinabi ni na Peter? Iniba po niya, pinaiba ni na Peter yung attention. Tingnan mo kami. Kasi nakafocus siya sa need niya, nakafocus siya sa status niya eh. Di ba yung mga nalilimos minsan nahihiya, nakafocus siya sa estado ng buhay niya, mahirap siya, nakakahiya siya. Is there a time, kapatid, nahihiya ka dahil sa kasalanan mo? Kapatid, namatay na po si Jesus. Pinagbayaran na po niya yan. All we need to do, ibaling natin yung attention sa Kanya. Amen? Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Gusto lang po niya ang attention natin. I-occupy natin ang ating sarili, ang ating isip, ang ating puso sa Kanya. Tingnan mo kami, sabi ni na Peter. Ano po ba? Ito na po. Yun po yung maling pagpupuno. Nagdudwell siya sa past. Dahil maling pagpupuno meron siya, mali yung attention niya, mali yung pinanghihingan niya, mali yung hinihingi niya. Dahil maling pagpupuno. Si Peter naman po at si John, bago mangyari to, anong pumupuno sa kanila?
Sabi po doon sa chapter 1 at sa chapter 2, sabi doon, lagi silang nagsama-sama upang manalangin. Pumunta po ba kayo nung Friday? Ay, sobrang sarap. God bless you, worship team. God bless you, Ate Tinay. Talaga pong nagdumaloy ang papurit pagsamba at pananalangin po sa araw na yon. Lagi silang nananalangin. At dahil lagi silang nananalangin, sila ay napuspos ng banal na espiritu. At dahil sila ay napuspos ng banal na espiritu, naging busy sila saan? Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa mga apostles. Kagaya po nito, kagaya po ng prayer meeting, kagaya po ng cell group. Sino po dito may cell group na? Taas ang kamay. Amen. Bakit yung iba hindi tumaas? Dahil doon sila naging busy sa pananalangin. Napuspos sila ng banal na espiritu. Napuno sila ng kapangyarihan ng banal na espiritu dahil sa pananalangin. Kaya ngayon, si Peter at si John, saan man sila pumunta, number 1, kapag puno ka ng banal na espiritu, pa-help po, power overflows in you. Amen? Anong sinabi ni Peter dun sa lumpo? Kung anong meron ako, siya kong ibibigay sa'yo. Silver and gold I have none, but what I have I give you. Kapatid, anong meron ka ngayon? Yun ang maibibigay mo sa iba. Kung puno tayo ng kapangyarihan ng Panginoon, ng banal na espiritu, yun din po yung maibibigay natin sa iba. Kung kailangan ng pamilya mo ng kaligtasan, pray ka, magpapuspos ka sa banal na espiritu, and the power of God will overflow in your life. Kapatid, sabi dito, sa pangalan ni Jesus, taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Nanghihina ka ba? Mahina ba yung pananampalataya mo ngayon? Feeling mo parang nanlalamig ka? Pray. At pupunuin ka ng banal na espiritu at makakalakad ka, makakatayo ka sa pananampalataya mo. Kasi concern ng Lord sa paglakad mo sa Kanya. Amen? Hindi po mananatili yung pananampalataya natin. Hindi natin makakayang lumakad, hindi natin makakayang tumayo everyday kung wala ang kapangyarihan ng Panginoon. Magpe-pray na po ba tayo? How many times o ilang oras tayong bumababad sa panonood ng TV? Uy, sa cellphone, sa mga video games, Mobile Legends, mukhang ang mga kabataan, rinding-rinding, lagi na lang Mobile Legends. COD, o sige. Valorant, o sige. O ano pa, K-pop. Ang dami pong mga inaalok ng kaaway sa atin para hindi po tayo mag-pray, para hindi tayo mapuno ng kapangyarihan ng Panginoon. Kasi alam ng kaaway, kapag puno tayo, talo ang kaaway. Amen? Kaya magpapuno tayo sa Panginoon. Amen? Number 2, kapag tama ang pagpupuno sa ating buhay, pag puno tayo ng Holy Spirit, people are attracted to you. Ano yun, Ate Sa? Magiging crush? Ma-attract sila sa'yo? Hindi po. Sino po dito, share ng share, hindi niya alam, bakit ba ayaw sumunod nitong taong to? Nagsishare naman ako. Bakit hirap na hirap ako? Kapatid, baka may kulang. Verse 11, habang nakahawak siya kay na Pedro at Juan sa lugar na tinawag ng portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. People will be amazed. Mamamangha ang mga tao po kapag may nakita, uy, parang may nagbago sa kapatid kong ito. Mami Lisa, parang ibang-iba ka ngayon. Mami Ace, parang blooming ka ngayon. Parang wala kang problema, Mami Ace. Mama Dina, yun, God bless you. Kumbaga, dahil takang-taka yung mga tao sa'yo, lalapit, uy, anong sikreto mo? Bakit lagi kang nakangiti, Ate Jana? Parang wala
problema. Uy, God bless you, Ate Jana. Siya po isa sa mga nakita ko talagang sumunod sa kagustuhan ng Lord sa patungkol sa basta yon, yung sa katawan. Pagiging healthy. God bless you, Ate Jana. Alam niyo po, ang mga tao pupunta sa inyo. Uy, anong sikreto mo? Pwede mo bang sabihin sa akin? Si Jesus lang ang sikreto. Amen? Hindi mo na kailangang maghabol ng mga syesheran. Tao na ang lalapit sa'yo kasi mamamangha sila sa ginawa ng Lord, sa buhay ko at sa buhay mo. Yung patotoo mo, ang magsisilbing ang mag-a-attract sa kanila. Pangatlo, syempre lalapit na. Kasi sabi dun sa NLT version, dahil ang mga tao nagkumpulan doon dahil sa ginawa, dahil nakalakad na ulit yung lumpo eh. Uy, ang galing! 40 years ang tagal ng lumpo na nakaupo lang sa beautiful gate. Nakakatayo na, nakakalakad na, lumulundag pa nga. So, sabi dun sa NLT version, ginarab ni Peter yung opportunity na yon to preach what the Lord has done, at gagawin yan ng Lord sa buhay natin, sa atin ngayon. Amen? Hindi lang po siya ang Diyos ng Old Testament, hindi lang siya ang Diyos natin sa New Testament, even now, up to this generation, siya pa rin ang ating Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Amen? Amen. So, sa buong chapter 4, sa mga sumusunod na verses, sa verse 12 hanggang 26, dahil nga ginarab ni Peter yung opportunity na to, na i-share na ang kapangyarihan ng Diyos. Nang makita ni Pedro ang mga tao, sinabi niya, kapatid, kung ano po yung nararanasan natin, yun din po ang ating maipipreach. Yun din, may nararanasan po ba tayo sa Panginoon? Yun po yung masashare natin sa iba. Sabi po doon, kasi sa buong chapter 4, sila po ay naaresto eh. Mukhang dami nang naniniwala kay Pedro tsaka kay Juan. Napansin ng mga council, ng mga matataas na pare, ng mga gwardya ng templo, nagtaka ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita ni na Pedro at ni Juan. Kapatid, magtataka ang mga tao sa paligid mo. Paano nangyari sa buhay mo yan? Paano ka nagbago? Paano ka pinagpala? It's because of the power of the Lord who is in you. Ang Panginoon lang po ang magpapatatag, ang magpapatapang sa atin. Amen? Kung tama lang po ang pagpupuno sa atin. Amen? Ito po yung best part, exciting part. Kapag puno ka ng banal na espiritu, ayaw mo. Ayan. The plans of the enemy will not prevail. Takot ang kaaway sa'yo. Threaten ang kaaway sa'yo. Yung mga Hudyo, yung mga priest doon, natatakot na sila kasi baka wala nang maniwala sa kanila. Sa buong chapter na to, galit na galit. Galit na galit sila sa dalawang apostol dahil itinuturo ng mga ito sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at iyon ang katibay na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa. Nakakaranas po ba tayo ng problema? Nakakaranas po ba tayo ng pagsubok? Kasi threatened ang kaaway. Gusto kanyang mag-stop. Mag-stop mag-pray, mag-stop mag-share, mag-stop sa pagsunod sa kanya. Kasi alam niya, talo siya kapag sumunod tayo sa Panginoon. Kaya't ang dalawa ay pinalabas muna ng kapulungan at saka sila nag-usap. Ano gagawin natin? Sa mga taong ito, pambihirang himala ang naganap sa pamamagitan nila. Miracle
signs and wonder will overflow through you, mga kapatid, because the power of God is in you when you pray, when you decide na bumabad sa Kanya. I-occupy po natin ang ating sarili sa presensya niya para po tayong isang isda na kapag inalis sa aquarium, na kapag inalis sa tubig, mangingisay siya. Gagawa siya ng paraan para makahinga kasi doon ng habitat niya, di ba? Sa tubig. Time will come, mawawalan siya ng hininga. Hindi na siya makasurvive. Tayo po belong sa presence ng Lord. Amen? Kapag umalis tayo sa presensya ng Diyos, makakalakad tayo. One day, day 2, day 3, day 4. Pero time will come, you will not survive because we live for Him. We are on the last of the last days. Sabi nga ng John 10:10 na parito ang kaaway to steal, nakawi ng atensyon mo. Yung lumpo ang atensyon niya humingi sa tao. Kaya binaling yung atensyon niya eh. Kaya kapatid, huwag mong hayaan nakawin ng kaaway ang atensyon mo dyan sa cellphone, dyan sa TV, dyan sa mga barkada. Spend time. Spend your time with the Lord. Spend your time to pray. Magpapuno tayo sa Panginoon kasi we are on the last of the last days. Napakahirap na po ang mga problema. Pa-intense na po ng pa-intense. Kasi po gagawa ang kaaway ng paraan para mapalayo ka sa Panginoon, para matalo ka. Uy, kailangan ko to sa impyerno eh. Halika dito. Wala akong kasama doon. So gagawa tayo ng, hindi, ayoko dyan sa impyerno, susunod ako sa Lord. Dalawa lang naman po. Kung gusto mong sumunod sa Lord, heaven ka. Kung ayaw mo naman, di matagal pa yan. Masaya dito eh. Pak! Ang death po, hindi po natin masabi. Amen? Sumunod na po tayo sa Panginoon. See you po sa prayer meeting. Amen! Ayan. Threaten ang kaaway. Sabi sa verse 21, wala silang makitang paraan upang parusahan ang dalawa. Kapatid, walang magagawa ang kaaway sa atin kapag susunod tayo sa Lord. If the Lord is with us, who can be against us? Amen? Talo na siya. Papansin lang ang kaaway. Kasi gusto niya ng kasama sa impyerno. Kaya wag tayong pagnakawan ng atensyon, patayin ang pananampalataya, at wasakin ang ating buhay bilang anak niya. Amen? Maganda po ang plano ng Lord sa ating buhay. Amen? Yung lumpo po, gumaling po siya. Amen? Dati 40 years siyang nanlilimos sa tao. Pero dahil nabago yung attention niya, gumaling siya dun sa karamdaman niya. Sabi dun, dati nakaupong namamalimos tong taong to. Nakilala ng mga tao dun. Kapatid, anong pagkakakilala ng mga tao sa inyo? Sikat ka ba sa community mo? Sikat ka ba sa school? Sikat ka ba sa opisina mo? Anong pagkakakilala nila sa'yo? Uy, dati yun naninigarilyo. Uy, dati yun lasinggero. Uy, dati yun suplada. Pero nagbago. Kapatid, yun ang nakilala sa kanya. Dati nakaupong na malimos. Nakilala siya. Dati nakilala siyang lumpo. Ngayon nakilala siya. Uy, nagpupuri na siya, lumulundag na siya. Kapatid, makikita ng mga tao, uy, nagbago ang buhay mo. Sumaya ang buhay mo. Gumanda ang buhay mo. And it's because of Jesus. It's because you love Him. It's because you obey Him. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, sige nga po, memory verse. Yun. God bless you, Tita Mona. Ayaw mo. Okay, basahin po muna natin yung nangyari dito sa lumpong to. Kasi may nangyari, may nagbago. Palukso itong tumayo at nagsimulang
Lumakad. Kapatid, mag-start kang lumakad kasama ang Panginoong Jesus. When you encounter the Lord, nako, hindi mo talagang aayawan na lumakad kasama ang Panginoon. Pumasok na siya sa templo. Dati nasa labas lang siya. May pagbabago, kapatid. Amen? Kasama nila naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. When you encounter the Lord, may pagbabago po. You will start to have your time with the Lord. Mag-start kang magpuri sa Kanya, sumunod sa Kanya. Biruin niyo po, dahil power overflows kay na Peter at John, na-lead niya tong lumpo sa Lord. Kapag puno po tayo ng kapangyarihan ng Lord, ng Kanyang banal na Espiritu, we can lead people to Him. Amen? 2 Corinthians, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Sabi mo nga, bago. Bagong buhay ang binibigay po sa atin ng Lord. Bagong kaisipan, bagong pag-uugali, bagong lifestyle, bagong pamumuhay. We live for Him. Not to eat, not to dress, para lang mamatay, magkaroon ng pamilya. We live for Him. Sabi mo sa katabi mo, kaya ka nandito ay dahil sa Kanya. Ang isang lugar, ang ospital, saan po ba yan sikat? Saan po ba yan kilala? Maraming pasyente, maraming may sakit. Pero mas nakikilala ang ospital kapag may gumagaling. Sa school, sikat or kilalang maraming estudyante, maraming teacher, pero mas nagiging sikat ang school kapag mga pumapasa ng board exam. Ang KABSU, God bless you, mga elementary school, mga hospital, pagpalain po kayo ng Lord. Ang GGA kaya, saan kilala? Soul winning! Healing center! Amen? You are the church, kapatid. You are GGA. Anong pagkakakilala ng community sa'yo? Uy, taga GGA yan? Ang iisnab yan eh. Ayaw natin ng ganon, kapatid. Uy, taga-JGA yan, laging nagko-quiet time yan. Uy, taga-JGA yan, puno lagi ang prayer meeting yan. Uy, taga-JGA yan, maraming gumagaling dyan. Uy, JGA yan, grabe ang Diyos kumilos dyan. Amen? Yan po ang deklarasyon po natin dyan. Amen? Gusto po ba tayo mapuno ng Panginoon? Gusto po ba natin mag-overflow ang kapangyarihan ng Diyos? Gusto po ba natin na talagang ang people ay lalapit sa atin? Ano ang susi? Ano ang sikreto mo? Let's pray. Magpapuno po tayo, magpa-occupy tayo sa Panginoon, sa banal na Espiritu. Amen? Inaanyayahan ko po ang worship team. Ito po ang gagawin po natin ngayong umaga. Sa personal po natin, mahirap po ang buhay. Marami po tayong concern. Pero kung puno tayo ng banal na Espiritu, kung tamang atensyon natin, kung tamang umu-occupy sa puso at sa isip natin, magagawa po nating makasunod sa Kanya. Power will overflow. People will be attracted to you. You can preach the Word of God with boldness, without shame, and even knowledge and wisdom will follow when you preach the Word of God. And when you are occupied by the Holy Spirit, the plans of the enemy will not prevail. Threaten, takot sa iyo ang kaaway, pero hindi siya magtatagumpay sa iyo. Kung gusto po natin magpapuno sa Kanya, ano po ang gagawin natin? Sinabi ni Pedro sa Acts chapter 2 verse 38, pagsisihan nyo talikuran ang inyong mga kasalanan.
Holy Spirit will not come kung tayo ay puno. If you can't let go those things, those struggles in life, your past, paano ka mapupuno kung may laman-laman niyang nasa loob mo? Let go. Talikuran ng inyong mga kasalanan, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus upang kayo patawarin. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Do you want to receive the power of the Holy Spirit? Let's have a time to repent. Confess. Sinasadya mo man or hindi. May nakakakita man or hindi. Can we close our eyes, mga kapatid? Just you and God. Talk to Him. This is the moment. Lord, ano na po ba ang status ko sa'yo? Lord, bago pa lang ako First time ko dito, pero gusto kong makalakad ng may pagtatagumpay. Patawarin mo po ako. Hallelujah. Hindi po nakabase kung bago ka or hindi this morning. Kung leader ka or member, first timer, second timer, or band servant. Sige po, namnamin natin yung oras natin to talk to our God. Hallelujah. Habang hinahayaan po natin ang worship team, just you and God. Huwag mong pansinin ang katabi mo. Huwag mong pansin yung attention mo sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Can we all stand up? Hayaan po natin na kumilos ang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Lord, have your way. Holy Spirit, have your way.
now. Nagdidesisyon po kaming i-surrender ang aming buhay sa iyo. Kailangan namin ang kapangyarihan mo para magtagumpay sa mundong to. Para makatayo kami, para makalakad kami sa aming pananampalataya sa iyo, O God. Lord, we need your power, O God. Kailangan namin ang pagpupuno mo sa buhay namin, Panginoon. We don't want to be the same again, oh God. Ayaw na po namin yung old life, Panginoon. Yung dating kami, ayaw na po namin yan, Panginoon, oh God. At Lord, sa buong JG, Panginoon, sabi sa Acts chapter 4, verse 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat. Lord, lahat kami. Wala kang ititira, Panginoon. Mapupuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangangaral ng salita mo, O Diyos. This place will be filled with the Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. Holy Spirit, have your way. Have your way. Hallelujah, oh God. Holy Spirit, oh God. We came for you, oh God. Hallelujah. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire to encounter you, oh God. We desire to know you more, oh God. Set your fire. Set your fire, oh God. Send your fire. Release your power. So we will never be the same again. We will never be the same again, oh God. We want to encounter you once again. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once. Open your heart, kapatid. Open your heart to the Lord. Open your heart. Open your heart, oh God. Hallelujah. We make way, we make room. Lord, let your Spirit move. Have your way, oh God. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way, we make room. Lord, let your Spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way, just our voices. We make room, just our voices. Lord, let your Spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you.
We make way. We make way. Hallelujah, oh God. Have your way, oh God. Have your way, oh Holy Spirit. We came for you. We came for you, oh God. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Holy Spirit, you are welcome. Just our voices. Upon this place, we desire. May this be our prayer right now. We want to encounter you, oh God. Set your fire, oh God. Set your fire. Release your power. So that's our prayer, oh God. That's our prayer in Jesus' name. We desire an encounter once again. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Hallelujah, oh God. Hallelujah. Hallelujah, oh God. Hallelujah, oh God. Receive the power, kapatid. Gusto kang punuin ng Panginoon, but if you don't want to let go those things in your heart, hindi makakapasok ang kapangyarihan ng Panginoon sa iyo. Lord, tinataas po namin ang aming mga kamay, a gesture na nagde-decide po kaming sinosurrender po namin ang aming buhay sa iyo. Gusto po naming i-let go itong mga bagay na ito, itong pagkakamaling ito, mga kasalanan nagpaparumi sa amin, mga mga sama ng loob, hindi pagpapatawad, galit, sama ng loob, maling atensyon, maling oras, maling gawain. Lord, ayaw po namin na maging kagaya ng lumpo for 40 years, naubos ang oras niya kakalimos sa maling tao, sa maling source. Gusto po namin gayahin sina Peter at John na na-occupy ng oras mo sa pananalangin para mapuspos ng banal mong spirito at inilaan ng oras sa pag-aaral ng salita mo at sa pananalangin. Lord, gusto po naming mapuno ng kapangyarihan mo ng banal mong spirito because your power will overflow in us. Miracles, signs, and wonders will overflow through us, in us, oh God. Lord, we will have the power to release healing, to release joy, to release hope, to release peace, oh God, sa aming pamilya, sa aming kaibigan, sa aming community, sa aming eskwelahan, sa amin kung nasaan man kami. Your power will overflow, oh God, at yun ang mabibigay namin sa iba, oh God. Bababad kami sa iyo, magiging busy kami sa iyo because we love you, oh God. At hindi na kami matatakot, mangamba na may session because people will be attracted to us. People will recognize how you've changed our lives, oh God. Tatanungin kami, anong sikreto mo? Ikaw ang sikreto namin. Ikaw ang lisensya namin, Panginoon, oh God.
Lord, hindi na kami matatakot mag-share dahil punong-puno kami ng oras sa'yo. Lord, nandun ang wisdom. Nandun yung knowledge ko anong isa-share namin sa iba, Panginoon. Lord, kung anong na-encounter namin sa'yo, yun yung masashare namin sa iba. And the plans of the enemy will not prevail, O God. Takot ang kaaway sa amin na sumusunod sa'yo, Panginoon. Lord, salamat po sa oras na to. Holy Spirit, have your way. Salamat po sa katagumpayan. Salamat po sa pagpupuno mo sa amin. Magiging sikat kami sa aming community dahil ikaw ang sikat sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, salamat, Panginoon. To you always be the glory and honor and thanksgiving forever and ever. In Jesus' name we pray.